Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority na kayang abutin ng bansa ang upper middle income status sa susunod na taon. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kahit ibinaba nila ang target ng GDP o Gross Domestic Product, mataas pa rin at naaayon sa realidad ang 6 hanggang 7% growth rate. Positibo si Balisacan na maaabot ang $4,500 sa threshold sa gross national income per capita na kailangan para sa upper middle income status. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply ng mga delatang isda sa bansa. Ayon kay DTI Undersecretary Ed Sunico, makikipagpulong ang ahensya sa mga manufacturer at Local Price Coordinating Council upang talakayin ang iba't ibang usapin sa supply at presyo ng mga produkto. Kasunod ito ng babala ng Canned Sardines Association of the Philippines na posibleng mabawasan ang ginagawang canned mackerel at posibleng tumaas ang presyo nito. Una nang sinuspinde ng Department of Agriculture ang pag-issue ng import clearance para sa isdang galunggong, bonito at mackerel, matapos makatanggap ang ahensya na dinadala nito sa ilang pamilihan. Samantala, alamin natin na ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, sikop ang usa ka negosyante ug estudyante human sa nakuhaan og armas ug ituang illegal nga droga atol sa police checkpoint diha sa Dacudaw Avenue, Agdao, Davao City pasado alas 11 Martes sa gabi. Ang mga dinakpa na ilang nga sila Jomar Pasalo, 38 anyos nga residente sa Matina Crossing ning Dakbayan nga usa ka negosyante. Kauban ini ang usa ka Kidi Luble Alyurina, 22 anyos nga taga South Cotabato. Atol sa inspeksyon sa kapulisan sa sakyanan ni Pasalo, nakita ni ng usa ka armas nga Galil Ace 22N caliber nga walay igong mga dokumento, 3 ka magasin nga puno sa bala ug usa ka pakete sa gituang shabu. Priso na ang duha karon sa Santa Ana Police Station ug nakatakda nga pasakaan og tukmang kaso. Samtang dunay ginalantaw nga persons of interest ang Davao City Police Office kung DCPO sa nahitabong pagpangdunggab patay sa usa ka babae sa Quimpo Boulevard, Davao City pasado alas 7 niadtong Domingo sa gabi. Sumala pa sa labaw sa DCPO nga si Police Colonel Richard Badang, gipalawman na nila ang ilang ginapahigayang imbestigasyon sa kasamtangan. Duha ka mga POI ang ilang ginalantaw nga responsable sa mga krimen. Lakip sa ilang ginalantaw karon ang mga CCTV sa mga establishmento dool sa mga lugar aron masubay ang mga sospek. Gani personal usab kini niadto sa crime scene aron mag-inspect o ginabion ang mga saksi sa maong krimen. Wala pay masulting motibo sa krimen, sanglit na sayran nga walay gikawat nga mga gamit sa biktimang naila nga si Cinderella Rosales nga usa ka online seller. Sa kasamtangan ginalantaw usab nila ang profile sa biktima, ingon man ang profile sa bana niini. We will look into all angles kasi di natin alam why inaiwan yung babae doon. Bibili lang naman siya ng gamot, tapos pupunta sila ng Digos. Bakit niya iniwan? Pwede naman niyang isama. Kasi yung entrance ng Dikot naman is, hangap yun is yung bilihan ng gamot o yung mercury drug. Ug mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.